Brayton cycle. Brayton cycle is the ideal cycle for gas turbine engines in which the working fluid undergoes a closed loop. That is, combustion and exhaust process are modeled by constant pressure, heat addition, and rejection, respectively. So, sinasabi lang dito, kung yung na-discuss natin nung dalawang cycle na nauna is about engine, ah, na ginagamit natin for sa mga dito, vehicle. So ito naman is gas turbine engine na. So mga power plant yung application nito. So ang kanya naman is ang pagkakaiba lang is dito ang ating process is SPSP, which is constant isentropic compression, then constant pressure heat addition, then expansion tayo ng isentropic, and then heat rejection na constant pressure. Kaya siya SPSP. So ang nag-found dito is si George Brayton. He proposed the Brayton cycle to use in the reciprocating oil burning engine that he developed around 1870. May nag-chat ba? So, yun nga, ang kanyang application daw is reciprocating oil burning engine. So, next tayo. So, open gas turbine cycle. So, ito yung isang type ng Brayton cycle, which is fresh air at ambient condition is drawn into the compressor where its temperature and pressure are raised. The high pressure air proceed into the combustion chamber. So, ito yung, bale, ang state point 1 daw natin is pumasok si air, ambient temperature, then kinompress yung air ng compressor, and then yung state point 2. And then, ang next daw is where the fuel burned at constant pressure, the resulting high temperature gases then enter the turbine. So, yung 2 to 3 natin is nandun sa gitna niya is yung ating combustion chamber. So, papasok si compressed air tsaka si fuel. So, may heat addition tayo dito. And then, lalabas dito is yung, nandito yung ating dito state point 2 to 3, which is yung constant pressure niya na may heat addition, and then yung product na yun yung papasok sa ating turbine to create yung work. Which is dito naman mag-expand, and then yun yung tinatawag nating isentropic expansion. So sabi dito, the resulting high temperature gas then enter the turbine. So yun nga yung mag-expand to atmospheric while producing power. So yun nga, since nag-expand siya, so mag-create ng power sa turbine, and yun yung work net. Then the exhaust gas leaving the turbine are thrown out. So ito yung ibig sabihin ng isa siyang open cycle, na open gas turbine cycle or open cycle, which is hindi siya nakadugtong or yung hindi siya naka-close. Yun lang yung pinagkaiba niya. So tapos ito naman, so here the compression and expansion process remains the same, but the combustion process is replaced by a constant pressure heat addition process from external source, and then the exhaust process is replaced by heat rejection. So dito naman is yung pumasok, yung bali exhaust natin is papasok ng heat exchanger, and then dun ngayon siya magkakaroon ng heat rejection. So ito yung tinatawag natin na reversible process naman or yung closed loop nito eh. So, this ideal cycle wherein fluid undergoes closed loop is the Brayton cycle, which is made up of 4 internally reversible process. So, features daw ni Brayton cycle. So, gas turbine is used in aircraft propulsion and electric power generation. So, yun pala, ang isa niyang application is sa gas turbine ng aircraft propulsion. So, yung pagpapaandar ng mga aircraft natin. And next nga, yung nabanggit ko kanina, is sa power generation. So, high thermal efficiencies up to 44%, suitable for combined cycle. So, ito yung pwedeng isa niya maging type. So, pagka pumasa na kayo dito sa combustion, is dito nyo ito ma-encounter sa combined cycle. Kumbaga may steam power plant and combined, may gas na. Kumbaga kaya sila sinabing combined, kumbaga steam at saka yung gas turbine natin is magkasama. So 4, high power to weight ratio, high reliability, and long life. And next, yung 5 natin, fast startup time, about 2 minutes compared to 4R4 steam propulsion system. And then, since yun nga, kaya nasabi yung fast startup time, since gas siya, so mas madaling
magliyab compared sa mga coal, yung ating steam na normally. So, kailangan pa nating, ah, gumamit ng coal na fuel natin and then, i-aano pa natin siya sa, 'di ba ang nagpilit natin mag-create ng steam so, mas matagal daw siya compared sa, ah, sa Brighton cycle na nagamit ng gas. Then 6, high back work ratio. Ang ibig sabihin ng back work ratio is yung ratio ng compressor work over turbine work. Then up to 50% daw yon. Then compared to few percent in steam power plant. Next naman sa PBNTS diagram natin, ito yung ating, ganito yung kanyang graph. So, ang akin ang advice hindi pala advice, kumbaga ang akin ang ginagamit ko dati is TS diagram na dito. Then ang palatandaan ko lang sa kanya is kabaliktaran siya ni Otto. Kasi yung kay Otto is 'di ba yung kay Otto naman PB yung ginagamit natin, 'yan. Tapos, gaganyan tayo, 'yan. So kay Brighton, ang palatandaan ko lang sa kanya is TS siya, pero kabaliktaran siya ni, Brighton. Parang na-mirror lang, 'yan. So yun yung palatandaan ko lang sa kanya. So, choice niyo naman din nga kung paano siya tatandaan. Then, discuss natin kung yung cycle niya. So, ito yung 1 to 2. So, yung 1 to 2 natin nandito si compressor. Yan, nandito si compressor natin. Or puwede natin i-ano din na ganyan lang or itsurang motor. Yun yung symbol ng compressor. And then 2 to 3, which is nandito yung ating, combustion chamber, which is yung meron tayong constant pressure heat addition. So, kaya nandito yung ating QA. QA na lang natin 'yan, 2 to 3. And then dito naman sa 3 to 4, nandito si turbine. So, si turbine natin, laging itsura ni turbine nga natin, ganyan. So, dahil pabuka siya, which is nag-e-expand daw kaya daw laging paganyan yung ating, symbol kay turbine. So, nandito yung ating expansion. And then babalik lang dito. So, yun, gano'n lang yung sa Brighton cycle. So, dito constant tayo ng isentropic, compression, pressure addition, constant pressure addition tayo. Then isentropic tama, oo nga, tama pala. Dito naman is isentropic expansion, then dito ulit, heat exchanger tayo, which is yun meron tayong, kaya 'to ginawang L kasi kumbaga heat loss, pero ito ay gawin na natin QR or heat rejection. So, constant pressure heat rejection naman tayo dito sa 4 to 1. So yun ang aking, palatandaan pagdating kay Brighton cycle. So sa process niya, so yun yung na-discuss ko na. So 1 nga isentropic compression. So air is compressed to high pressure and then temperature via and high pressure and temperature via isentropic process, which is tawag natin sa kanya is adiabatic and reversible. Then 2, constant pressure. Heat addition, high pressure air is fed into combustion chamber where fuel is added kaya meron tayong heat addition. 3, isentropic expansion tayo. So yun nga, mag-expand siya sa ating turbine. Then, yung high temperature gas natin is bababa din kasi nga nag-expand siya sa turbine. Ang tawag din nga dun ay isentropic expansion. Tapos yun yung magpo-produce sa atin ng mechanical work. Then 4, constant pressure heat rejection. The exhaust gases are expelled into the atmosphere. So, pero ang yun nga, dahil yung kaninang example dito is closed loop. So, yung exhaust gas natin is, ang ginagawa na lang sa kanya, hindi siya talaga ine-expel into atmosphere. So, ang ginagawa sa kanya, yun pa rin yung ginagamit natin, but, ah, isa yun sa way para mapataas yung efficiency. Pero, ang ginagawa na lang is nagkakabit nga ng heat exchanger para doon na lang tayo mag-heat rejection. So, hindi natin i-exhaust si gas. So, parang nire-recycle lang natin. Kaya, yung isa yun sa way para mapa-increase si thermal efficiency ni Brighton. Yun kasi yung 'di ba yung unang nabanggit dito is open. Ito yung open, eh.
Yan, so in-excess nga natin pero yung ginawa dito, to increase the thermal efficiency, isa lang sa trivia, to increase the thermal efficiency of the cycle, so nagkabit ng heat exchanger. So hindi tayo naglalabas ng gas and yung heat lang talaga yung ating natatanggal. So may question sa process ng Brighton, yung for state point niya. So goods naman. So anong, tawag dito, may thumbs down, so may hindi na-gets or goods yun? Kumbaga, walang tanong. Ay, sir, walang tanong po yun. Sorry po. Sige, sige. Sige. Baka kasi, okay. So, maging lang malinaw. So, next slide tayo. Saan yung aking yun? Wait lang. Wala mo. Wait, yan. So, next natin. So, yung kanila namang analysis or yung mga formula na gagamitin natin. So, tulad lang din nung na-discuss, so, yun nga, since ay isentropic, si 1 to 2, so yun mga gagamitin ulit natin. So, mananawa tayo dito. So, itong tatandaan lang lagi, itong P1 over P2. So, pwede natin siyang i-rewrite na P1 over P2 and then V1 over V2 raised to K. Yan. Ito is para, since yun nga may mga first taker tayo, so iniaano ko pa siya. Pero gets na naman yan ng mga second taker tsaka third take. And then, yun nga, since ito ay isentropic, so ito yung mga gagamitin natin. And then, since yung kanyang ginagamit nga natin for, yung kanyang, ano yung RK natin dito? Yung compression ratio. Compression ratio natin is V1 over V2 or yung ating volume 1 over volume 2. And then, dito is meron tayong compressor na work. So, dito, meron tayong work dyan. So, dahil ay nasa state point 1 to state point 2, so yung kanyang formula ay, since siya ay state point 1 to state point 2 is constant pressure tayo, so ang gagamitin natin is MCP. And then, dito, ang kanyang CP daw ay 1.0 kasi, di ba, ang ginagamit naman natin is 1.0062 kilojoule. So, niround up lang dito. Pero, ang ano natin dyan is 1.0062 kilojoule per kilogram Kelvin. Sorry, sulat. Tapos yun, next naman is sa heat addition in the combustor. So, combustor or ito yung ating combustion chamber. So, ano bang i-add natin dito? So, fuel, tsaka yung galing ng ating compressor. Papasok dyan. So, ano ngayon ang formula for heat addition naman? Since siya ay, hindi pala. Mali pala yun dito. May mali pala ako nasabi. 1 to 2. Hindi pala, yung ano pala. Baka nalito. Hindi ako. Isentropic siya, pero ang gagamitin natin sa hindi dahil constant pressure dito is i-raise nga pala dito, hindi nga pala to constant pressure. So, ang formula natin for compressor work is MCP T2 minus T1. And then dito pa lang tayo pala constant pressure. Dito is isentropic compression nga pala. So, dito sa constant pressure heat addition natin, so since constant pressure siya, so MCP delta T. So, MCP delta T, so CP, gamit natin din T3, which is yung ating output temperature, then yung ating initial temperature sa combustion chamber natin, which is yung T2. So, next natin. So, turbine expansion na. So, yung product from dito sa ating combustion chamber, papasok naman sa ating turbine and then magkakaroon tayo ng exhaust. So, yun 3 to 4 niya. And then work ng turbine natin, so MCP, T3 minus T4. So, naging T3 minus T4 siya. Okay. T3 minus T4. Dahil, siyempre yung ating
temperature lagi is 'di ba ang ating maximum temperature dito is T3 and then pagka ano bang tawag dito? 'Pag law of conservation of energy tayo dito is, makukuha niyo na T3 muna ang mauna minus T4 pagka, kinuha natin yung kanyang or dinerive natin yung formula niya. So hindi ko na ide-derive, ito na lang yung tandaan niyo. And then since isentropic siya, so same lang din, P3 over P4 is equals to B4 over B3 raised to K. And then work net ng turbine natin, so work net is work ng turbine minus work ng compressor para makuha si work net. And then for cycle efficiency naman is equals to work net over QA. So same lang din naman. And then work net nga, so substitute lang natin work ng turbine minus work ng compressor over QA. And then doon makuha natin yung kanyang gamit yung pressure ratio or yung ating compression ratio. So pagka may pressure ratio ka na or compression ratio, makukuha mo na si cycle efficiency. Ito naman is pagka yung may enthalpy tayong given. So since ito ay hindi muna tayo dito mag-aano sa enthalpy, dito muna tayo magpo-focus sa temperature. And then ano pa ba? Si back work ratio. So ito naman nabanggit na doon kanina sa discussion. So si back work ratio is kabaliktaran niya yung dito is ang ating kukumputin is work ng compressor over work ng turbine. And then ito naman is kung ito ay sa theoretical, ito kasi ay for theoretical na Brayton cycle. So sa actual Brayton cycle natin, irreversibility exists. So yung kanina reversible yun, ibig sabihin reversible siya ay theoretical. And then sa actual natin, irreversibility, so hindi siya pwedeng i-reverse. So nun yung napasok na keyword for actual cycle. And then most important difference are the division of actual compressor and turbine from idealized na centropic or idealized isentropic compression, or yun yung ating theoretical. So di ka sa theoretical naman lagi tayong kino-consider natin is 100% mako-convert si work or and yung pumasok is mako-convert sa 100%. But dito sa actual is hindi lahat na ko-convert. Siyempre, meron tayo diyang pagka nagpasok tayo ng energy, hindi naman lahat is nako-convert into mechanical. Meron diyang mga mechanical losses na tinatawag. And doon, kaya nagkakaroon tayo ng actual. So dito, ang nangyayari lang, ba't nawawala yun? Yun. Ang nangyayari lang, di ba ito yung ating theoretical? Which is, sinasabi nga daw natin na S is equal to C sa ating constant compression. Pero since meron nga tayong actual, which is meron tayong losses, so nagkakaroon niya ng deviation. So yun yung nangyayari. So from actual, ito yung ating theoretical. So sa work sa efficiency ni compressor, so H2S, so H2S, ito yung ating H2S, which is yung theoretical natin. And then yung 1, so enthalpy to So enthalpy ng H2S, which is yung ating theoretical. And then yung state point 1 natin, so H1 lang. And then makuha natin naman yung actual. So si actual na talagang lumabas, and then yung ating initial. So yun yung pagkuha sa efficiency ni compressor. And then pag naman kay turbine, nakuha natin yung kanyang actual na efficiency. So kabaliktaran siya ni compressor. Kung dito is siya is theoretical over actual. So dito naman is actual over theoretical. Kaya naging H3 minus H4A. So ito yun. And then over yung kanyang theoretical H3 minus 4S. So yun yung pinagkaiba nila pagka kay actual Brayton cycle. So may question ba dito sa actual? Feeling ko naman ay
Siguro depende pa pala. Pero pagka kasi sa problem naman, kung kasi natin na parang board exam type yung exam niyo, so ano, talagang mai-include 'to sa mga isasagutan niyo. Pero dahil solving pa lang naman tayo ng yung talagang mahaba ang solving, so hindi hindi 'to kasi saglit lang 'to i-solve, eh. So yun, may tanong ba kayo dito? Goods pa? Okey naman po, sir. Okey. Sige. So proceed tayo sa sample problem number 9. So wait lang, wala akong kalki. So, okay, proceed tayo. So, an air standard Brayton cycle has a pressure ratio of 8. The air properties at the start of compression are 100 kPa and 25 degrees Celsius. The maximum allowable temperature is 1,100 degrees Celsius. Determine the network. So ano ba si network natin? Di ba ang network natin ay equal siya kay work ng turbine minus work ng compressor. Pero, meron din tayo nung equal na efficiency is equal to work net over work net over ano nga to? Work net over QA. Yan, palagyan natin. Hindi pala naman dito. Yan. Saan ba yun? Ito. Di ba ang hinahanap sa atin is si work net. And then, meron naman tayong given na pressure ratio. So, pwede natin siyang makuha. So, makukuha na agad natin si P2. Tama ba? Ngayon, lagay nga natin lahat ng lagay natin ngayon lahat muna ng given. So, RP natin is equals to 8. And then, may P1 tayo, which is 100 kPa. Ganon, mahanap na. Tapos, may T1 tayo, which is 25 degrees Celsius. Ano pang given sa atin? Maximum allowable temperature is 1,100 degrees Celsius. Yun yung ating T3. Yan. So, pwede natin munang gawin ay hanapin natin si P2. Pwede nating mahanap si efficiency muna. So, E is equals to 1 over RP is to K minus 1. Tama ba? K minus 1 over K. Yan. So, 1 over 8. Since ay air standard, so gamitin lang muna natin is si 1.4. 1.4 over 1.4. Dito ay, ano makukuha nyo dito sa efficiency? Pakuha ko na efficiency. Is 2.4 divided by confirm lang ako ng 684. 684 na ako. Sige, check natin para dun sa mga first take. So, 0.55, 20. Tapos, ano ba natin? Network. So, ngayon, hanapin naman natin si T2. T2 natin, mahanap natin siya gamit si teka lang pala. Meron tayong T2, may T3 na MCP.
Si Tito yung hahanapin natin. So, si Tito na lang yung kulang. Yes, Angel Andres. Sir, parang kulang po ng 1 minus yung sa formula po ng efficiency. Tama ba? Ayun nga, yun pala. Oo nga pala. 1 minus. Thank you. So, ma-minus ko pa to ng 0.448 pala. Yan ba nakuha nyo? Efficiency? Yes po, sir. 0.448. Yan. Tapos, hindi pa pala to. So, hirap naman pagka ganito. Ito yung ating kailangan isa. Then si T2, paano natin makukuha si T2? So, pwedeng T3. Yan na lang. Sa isentropic extraction tayo. So, balik tayo ng T2 over P1. Tapos, ang atin ay T2 for T1. Is to, ano ka formula nun? K minus 1 over K. Di ba? T2. Tama ba? T2 over T1. T2. Tama. Wala. K minus 1 over K. So, kuha ngayon tayo dito ng T2. So, T2 over P1 naman natin, 8. Then raise to 0.4 over 1.4 times T1 natin, 25 plus 2, 73.15. So, T2 natin is 540.0830 Kelvin. So, ito yung ating kailangan para kasi meron na tayong efficiency. Si QA natin, ano bang formula ni QA natin? Di ba ang formula ni QA is, since siya ay constant pressure heat addition, so M, CP, T3, minus T2. Kaya nihanap ko si T2 muna. And then meron naman tayong CP, so 1.0062. So mahanap na natin si QA na naka per kilogram tayo. So ngayon, so 540, so 1.0062 times 11 ships to 11 plus 273.15 1373 1373.15 minus yung T2 natin na 540. Yan, 540. Then makakakuha tayo ng value ni heat added, which is minus alpha A times 1.606. So 838, tama ba? 838 ang nakuha niyo yung heat added. So 838.2320. Yan. So heat added natin is 838.2320. And then ngayon, nakuha na natin si heat added. Meron na tayo yung efficiency. So ito na lang yung gagamitin natin. So ang makuha nating work net ay so 838 times 4480 na lang yung aking ita-times muna. So 375. Anong exact ba na nakuha nyo? 375 point something. 0.4904168 po. 375. 0.49. 04168 po. 3.905. Yan.
Siya ay kilojoule per kilogram. Yan. So, same naman to sa iba? Same ba? Goods naman? Okay, so nasagutan natin sample problem number 9. So, next tayo. Proceed tayo for next sample problem. So, the compressor for an actual gas turbine requires 300 kilojoule per kilogram of work to quadruple the inlet pressure. So, the inlet air temperature is 100 degrees Celsius. Determine the compressor efficiency. The compressor. So, dito, ano ba yung kanyang tag dito? Di ba si compressor natin na efficiency pagka may actual tayo is si compressor ay theoretical. So, tama ba? So, theoretical. So, ito given as yung ating actual na 300 kilojoule per kilogram. So, work ni compressor. Teka, ako ito sulat. So, meron tayong work ni compressor which is yung actual natin equal siya sa 300 kilojoule per kilogram. And then, to quadruple the inlet pressure. The inlet temperature is 100 degrees Celsius. Determine the compressor efficiency. Ano ba ito sagutan? So, si P1, si P2, over P1 natin is 4. Tama ba? Tama yung lower ba? Tama. P2 over P1 natin is equal to 4. And then, hanap tayo ngayon ng hindi pala. The inlet air temperature is 4. So, 4. And then, makakuha tayo ng T2. And then, ang T1 natin is 100 degrees Celsius. So, makakuha tayo ng 373.15. And then, ito yung ating may 1.4 minus 1 over 1.4. Tama ba? Tama. And then, makuha na natin si T2. So, anong value ni T2? 4 raised to Teka, ano pa yun? Tapos 4 raised to 1.4 minus 1.4 1.4 times 373.15. Tama ba? 554.49. Yes. 554.4988. Yan. So, 554.4988 Kelvin. And then, makukuha na ngayon natin si theoretical, which is sa work ng compressor natin, equal lang siya kay M CP T2 minus T1. So, ano lang muna natin na ito ay pagka ganito kasi doon ay ang notation ko pagka may actual. So, work compressor na may prime. Then, siya ay naka-per mass. So, M na lang natin to. X na natin yan.
1.0062. Dito natin, which is 554.4988 minus 373.15. So, minus 373.15 times 1.062. So, 182.473. 4731. 182.4731 kilojoule per kilogram. So, yun nga. So, ang atin naman is work ng compressor na theoretical over, work ng compressor na actual. So, kung ganun, divide lang natin. Tama ba? Work ng compressor. Tama. $182.4731 nga lang. Tama. 300 over 182. Bakit? 4731. Ang taas na. 164%. Tama ba? Hello, yes, Angelan. Tama ba ang ano? Sir, parang baliktad po yung values po ng sa actual po at saka sa 300 po yung sa actual. Tama pala. Oo nga. Ako pa. Bonak. Oo nga pala. Actual nga pala. Nalito na. So, divide lang natin ng 1. Divide. 0.68. 60.8244. Yun na lang natin to. So, range natin siya ng negative 1. Baliktad ko lang ha. Para hindi ko nasusulatin. So, times 100. 60.8244%. Yan. So, same ba ng sagot sa iba? Yung mga first take, goods naman, nakakasunod. Yun pala, nalito lang ako din sa actual nga pala. Tapos, kunwari naman, turbine yung ano dito. So, actual over theoretical naman yung kanya. So, goods na kaya for Brighton? Yes po, sir. May question yung iba? So, ano pa bang hindi ko na-discuss na kailangan dito? Actual. Si RP nagamit naman. Si RK. Pang 1 minus RK. Pero nagagamit. Sige. Proceed tayo sa sunod natin na cycle. So, ito skip muna natin. Proceed tayo for dual cycle. So, si dual cycle, in this cycle, part of the heat addition is constant volume and constant pressure. The name dual cycle is derived from the fact that it is integration of the both Otto and diesel cycle. So, pinagsama daw si Otto tsaka si diesel. Kaya meron tayo ngayong heat addition sa constant volume tsaka heat addition for constant pressure. So, ang naka-invento nito is si Gustav Trinkler. He introduced the dual cycle but never claimed to have developed the cycle himself. Oh, edi, wow. Tapos, next naman is future of dual cycle. So, it is a four-stroke engine, improved and modern form of old diesel engine cycle. So, yun nga, in-improve daw siyang diesel engine cycle dahil nga pinagsama si Otto at si diesel.
Then third is it's one stroke is divided into two parts, allowing it to carry out more work. So sinasabi dito kaya one stroke kasi nga pinagsama dun sa heat addition na yun is constant volume tsaka sa cycle na yun is pinagsama yung constant volume heat addition tsaka constant pressure heat addition. Then it has increased efficiency. Then fifth, it combines the both advantages of both type of cycle. So dito, PB pa rin yung gagamitin ko kung ako. So sa 8.1 natin, ito yung isentropic natin, compression. So S equals to C. Then 2 to 3, which is ito yung ating constant volume. So dito, meron tayong heat addition. Then 3 to 4, meron tayong heat addition ulit. And then yung 4 to 5, isentropic expansion na ulit. Then 5 to 1, balik tayo ng exhaust. So yun yung sa dual cycle. So dito ay sinasabi lang, ito kasi X ang ginamit niya. So 1 to 2, then dapat ito ay 2 to 3, and then 3 to 4. Ay, mali. Excuse me. So 3 to 4, yung ating heat addition ulit. Then isentropic natin is from 4 to 5, and then 5 to 1 natin yung constant volume heat rejection, or nandito na siya. Heat rejection. And then nasa ng work natin. So nandito yung ating work. So may question sa cycle or yung diagram natin, sa PV diagram for dual cycle? Goods pa naman. Ang review lang to sa inyo eh. So doon sa mga first huwag kayong mahiyang magtanong kung ano. Dahil tag dito, medyo feeling ko ay mabilis nga yung aking pag-discuss dahil nakakasabay naman yung iba. Eh kung hindi kayo magsasabi, baka mamaya dire-diretso ako, hindi pa pala kayo goods. Kaya magsabi lang kayo, huwag kayo mahiya. So, kung goods na ba kayo, yung iba? Goods naman. So, kung ano na, sige, proceed tayo. So, dito, processes of dual cycle. So, ito na rin yun eh. PV line, this device considered as nullified. Skip ko na lang to, since ito na yun, yung sinabi ko kanina dito. Process 1 to 2. Yan, dito na lang tayo sa analysis of dual cycle. So, drawing natin si PV para tayo ay madali. PV diagram. So, 1, 2. Yan, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, si P3 over P2 daw. So, dito siya. Pressure ratio natin. Meron dito. Dito yung ating heat addition. Heat addition. Then, UR. Or heat rejection natin. Yan. Then, ang meron lang sa ating nadagdag ngayon, si RK naman, alam natin, si compression ratio. So, from B1 to B2. So, dito yung ating TDC, nandito. And then, BDC natin nandito. Kaya, ito pa rin, nandito pa rin yung ating compression ratio. Pressure ratio natin, P3 over P2. And then, si cut-off ratio naman is yung ating volume from B4 to B3. And then, saan ba tayo may heat added? So, dito is total siya ng, So, total na siyang heat added from yung ating constant volume. Kaya naging MCB T3 minus T2.
plus yung kanya namang heat addition sa constant pressure which is T4 minus T3. So ito yun. And then heat rejected natin since siya ay constant volume heat rejection naman, so MCB. So from T5 to T1 kasi nga nagbawas ka ng temperature. Then naman ang ating worknet ulit, so worknet natin QA minus QR. So QA minus QR, so ibig sabihin lang nun is meron tayong Q, yung QA natin dun is magkasama na yun yung ating QAB tsaka QAP. Kumbaga sa constant heat addition volume tsaka sa heat addition ng pressure. So yun. So ito ay summation na ng ating QA. Then minus heat rejections. Kaya makuha natin si worknet. And then naman, cycle efficiency natin. So same lang din. So efficiency is equals to work over QA. And then expand lang natin. So QA minus QR over QA. So yun lang yung sa ba't kulang to? Ay wala na. Wala dito yung formula ng wala. Yun pala ang kulang dito. Alam niyo yung formula ng hindi ko lang tanda. Yung sa formula ng efficiency, yung kasama yung RC, K, tsaka yung RP. Limit ko yung Yes formula po, ngayon. sir. Ipa-share nga ako kung sinong pwedeng mag-share nun. Yung kasama yung Kasi meron yun yung shortcut ng kasama to, RCK. Sa school ko. Wala. Sino pwede mag-share ng formula nun? Hindi pala kasama dito yun. Sir, Pwede paano lang, po medyo mahaba po kasi eh. Okay, dikta mo na lang, pre. Ay, sige po. Sa Sige. dual po yan, Sa dual. 1 minus, tapos parenthesis po, 1 all over RK raised to K minus 1. Tapos close po yung parenthesis. Tapos times, parenthesis po ulit. Tapos may all over po. Nasa taas po ay RP times RC raised to K. Sir, nasa baba po yung RP. Yung RC. Paulit. Paulit nga dito. Open parenthesis all over. Ayan po, RC times RC. Tapos yung RC po naka-raised to K. Tapos minus 1 po. Ayun, tama po yan. Tama to? Apo. RPR. Tapos, ang nasa baba niya? Ano po? RP minus 1. RP minus 1. Plus po. Plus? Dun po sa baba. Naka-parenthesis po yung RP minus 1. Tapos dun po sa kasunod po nung RP minus 1, may plus po siya. Mahaba po yung sa denominator. RP minus 1 plus K RP. Yes. RP pala. Tapos parenthesis po ulit. Parenthesis ulit? Tapos isa pa po. Parenthesis po ulit. Yung po, yung may po kasi yung last po ay RC minus 1. So, bali po, K times RP minus 1. Teka, limot ko na kasi yung formula. Okay lang po, sorry po din. Magulo rin po mag-explain ko. Sorry po. Pwede bang, gagamit mo? Cellphone? Ano po, PC po sir KRP. Ay, yun pala, may nag-chat. Sorry po sir. Sige lang. Yun ang kulang. Tanda ko talaga meron din dito. KRP RC minus 1. Yan, ganyan. RP, RCK minus 1.
Ganito ba? Yan, pabalik tayo. So, ito yung sa efficiency naman for dual cycle. So, kailangan natin si RP, si RK, tsaka si RC. So, kung ano, kung may present na kayo ni RP, ni RK, ni RC, so pwede nyo nang makompute si efficiency kahit di na kayo dumaan sa paghahanap ni na work net or ni na hit added tsaka ni hit rejection para lang makuha mo si efficiency. So, ito is parang shortcut na. And tandaan nyo to dahil isa to sa mga gamitin talaga sa mga pagsasolve. I-screenshot ko nga to. Kalimutan ko na to. Screenshot. Yan. Yan. Okay na. So, may clarification yung iba? Baka may add kayo? Goods na? So, kung wala nang i-add, so, what ganun? Ay, nag-click. Yan. So, solve tayo ngayon ng sample problem for dual combustion. So, sa dual cycle natin, in the dual combustion cycle, the compression start from 1 bar and 20 degrees Celsius. The compression ratio is 18:1 and cut-off ratio is 1.15. The maximum cycle temperature is 1360 Kelvin. The total heat input is 1 kJ per cycle. Calculate the thermal efficiency and network output per cycle. Network output per cycle. So, meron tayong RK, which is 18. And then, mayroon tayong RC, which is yung ating 1.15. And then, ano pa bang meron tayo? Meron tayong QA, which is yung ating 1 kilojoule. Si RP ay makuha natin gamit si K2. Meron tayong T1, which is 1 bar or equal sa 100 kPa. And then, T1 natin, 293.15 Kelvin. Ano pa bang di na susulat? 1 kilojoule. Ang kailangan natin si thermal efficiency and yung ating work net. So, ang una ay kuhanin natin si P2. T2. Tama ba? P2 tapos tsaka si P3. Tama ba? P2. P3. Para mako P3 over P2. Tama. Pero meron ka ng RC, which is P4 over P3. P3 over P2 yung kailangan natin para mako na si efficiency. Meron ka namang T4. T4 pa pala. T4 natin is 1360 Kelvin. Total heat condition. Try nyo din muna solve and solve ko lang ito sa papel para sure ako. Kasi mamaya sana solve ko. Try nyo din muna. Tingnan natin kung mag-same tayo ng sagot.
Hello, 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 hello. Ba't ayaw? Hello? Hello, hello? Rinig ba ako? Naglalag Yes po, sir. yata ang PC ko. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Dinig po, sir. Rinig ba? Yun yun. Yes po. So, ganito pala. Yan, malinaw na, malinaw. So, una na gagawin ay hanapin muna natin si T2. RK, may RK na tayo. And mahanap natin si efficiency. Kulang na lang sa atin is si RP. Tama. So, tama ba? Oo nga. RP natin is equal siya sa P3 over P2. Ayan. So, itabi muna natin to. Dito natin sa sulat sa kabila. So, P1 natin is 100 kPa. And then, yung ating T1, which is 293.15. So, kuhanin muna natin si T2. So, since meron tayong given na compression ratio, so, gamitin muna na si T2 over T1. Putik. T2 over T1. And then, yung ating B1 over B2 is 2 K minus 1. And then, ang makukuha natin dito is 18 raised to 0.4. Hirap naman ito. 18 raised to 0.4 times yung ating 293.15. So, anong nakuha niyang value dito? Or ganito ba yung ginawa niya? So, 18 raised to... Ay, sorry. Ayun, sige. Wait lang. Ang tito ko po, sir, ay 931.534 something. Tama. Same naman. Sa iba ba, same nung nakuha? So, tito natin is 931.5344 Kelvin. And then, ano pang kulang natin? So, si T3. Kasi, para makita natin ng ayos, so, ito si PB. And then, so, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, di ba meron na kasi tayong RC, which is ito ay equal kay B4 over B3. Tama ba? And then, equal siya kay T4 over T3. May T2 na tayo, so kulang na lang natin is T3. So, makukuha natin si T3 kasi meron na tayong T4 which is 1360 Kelvin. So, 1.15 equal siya sa tama ba? T3 B4 over B3 1.15. Mali. B4 over B3 so T4 natin which is 1360 Kelvin and then meron tayong T3. So anong makuha nating T3?
Ano ba? 1360 divided by 1.15, which is 1182.6087. Tama ba? Same ba sa iba? 1182. Tama ba? Constant volume. 1182.6087. Yan. Kelvin. So, meron ka ng T3. So, di ba dito tayo? May RP tayo na P3 over P2, which is yun ay constant volume. So, pwede din siyang i-equal natin siya sa T3 over T2. And then, equal lang natin siya. So, kuhaan natin dito ngayon si RP. RP natin ay si T3, which is 1182. 1182.6087 over yung kanyang nakuha natin dito kanina, which is yung 931. Bakit magsulat? 931.5344. Makuha tayo ng RP, which is 1182 divided by 18. 18 raised to 18 raised to 0.4 times 293. 1.2739. Same ba sa iba? 1.2739. Yung ating RP. Same ba sa iba? Ma-confirm ko lang. Tapos, ipapasok na ngayon natin siya dun sa mahabang formula kanina na sinabi ni Kirk. Yung bali ito yung kailangan ngayon natin. So, E raised to 1 minus 1 over 18 raised to 0.4. 0.4 na lang siya. Then, RP. So, 1.2739. Then, yung ating RCK natin ay, yung RCK ay 1.15 raised to 1.4 minus 1 all over RP minus 1 natin. So, 0.2739 na isulat ko. 0.2739 plus 1.4 1.27 like na yan. 1.2739 sulat 1.4 tapos RP natin 1.2739 times pa ng RC, which is 0.15. RC minus 1. Yan. So, medyo magulo yung solving. Ang sana. So, gagawin ako yan ay 1.15 raised to 0.4 raised to 1.4 times 1.15 raised to 1.4 times 1.27 79 minus 1 ay 10
739 1.4 times 1.2 times 0.15. Alpha A divide by answer. Answer to B. Then 18 raised to 0.4. 1 divided by answer times alpha B. Anong sagot niya? 0.6808? Ito ay may discrepancy gawa ng 4 decimal lang yung ginamit ko. Ito ba? Nakuha niyo? Pero ang mga around dito yon. So, ito yung isa nating sagot. And then, ang hinahanap pang isa ay net work output per cycle. So, since ang ating efficiency naman ay equal siya kay work net over QA. So, meron tayong given na 1 kilojoule per cycle and ang hinahanap sa atin is net work output per cycle. So, multiply lang natin si heat added kay 0.6808 and equal lang yun. So, magiging work net natin ay 0.6808. Pangat mo. 6808 kilojoule per cycle. Pangat sulat. 68 6808. Yan. Yan. So may question dito sa problem to, sample problem number 13. Na ano ba? Or baka may shit, ba't nawala? Ay. Wait lang ha. Nawala yung aking presentation. No, nag-save yung sinulat ko. Wait lang. Yan. Nag-save yung sinulat. So may question, baka yung iba may ibang atake sa problem. So, yung iba ba, may ibang way sa pag-solve or ganito lang din yung ginawa niya? Ganyan lang. Anyone? Ganito lang din? Si Robic, okay. Sige. Ay, sir, tanong lang po. Sige. Hindi ko lang din po kasi alam. Sir, yung sa RP po, ang ginamit po ay yung sa temperature. Bakit po kaya? RP kasi, di ba dito is constant volume? Constant volume. Tama. Hindi ko lang nasa yung pansulat ko. So, di ba nandito siya, yung ating RP, di ba? P3 over P2. And alam natin dito na ito ay nasa V is equals to T. So, constant volume siya. So, kung natin, so P3, P3, V3, T3 equals sa P4, B4, and T4. So, cancel natin to. And then, transpose lang natin. So, pag sinimplify siya, ay, mali pala. Dito pala. To. Yan, sorry. Yan. So, cancel natin si B2 tsaka si B3. So, magiging P3 over P2 and then T3 over T2. So, equal lang kasi si P3 over P2 tsaka si T3 over T2. Kaya, ang mangyayari sa kanya, kahit gamitin natin yung ratio ni temperature, equal lang siya kay pressure. Yan. Thank you so much po, sir. Okay, sige. Yung iba, may tanong pa para mahimay din natin kung sakali. Goods na. So, yung mga first take, nakakasunod? Baka kasi may question kayo yung need ng priority pag gaganan. So, wala naman. Goods yung mga Sorry, medyo ine-emphasize ko yung mga first take
Kasi alam ko naman yung iba is kaya na. Kaya na mag-solve nung mga second take, third take. Alam ko yan. Eh, yung iba is yung mga first take, syempre. Ngayon lang sila, ano nito. Kaya na-emphasize ko lang. So, kung wala naman tatanong, so, i-assume ko na goods na. Ha? Pero kung ano, tanong lang kayo para na ano natin. Huwag mahihiya. So, goods na kayo dito. Sample problem number 13. Goods na. So, proceed tayo for next sample problem. Kasi kahit ako, kinakapa ko rin tong mga problem na to kasi medyo limot ko na to. So, dito naman, sample problem number 14, an air standard engine operates in an ideal dual cycle with a compression ratio of 14. So, RK natin, sulat na agad natin. So, 14. And then, cut-off ratio natin is 1.2. So, yun yung ating RC. And then, meron tayong pressure ratio, which is RP natin na 1.5. Determine the thermal efficiency, the heat added, and the maximum temperature, gas pressure when this cycle is operated at 80. Tingin ko kaya ipapasolve ko na to sa inyo muna. Kasi nakuha na naman natin to kanina. Si thermal efficiency and then heat added naman, makukuha na din. Meron tayong kompleto yung ating RC. Then maximum temperature. Sige. Solve nyo for kaya to nung ano eh. 24 minutes. Sige. Para 30 pala. 30 na natin. So, 306. So, para din consideration doon sa mga nagsasolve na ito. So, yan. Tsaka natin ito yan. Try nyo muna i-solve. And then, kung may habang nagsosolve kayo is may question, dito lang ako para ano, hindi ako mag-off mic.
Hirap na sinisip ko. Fulfill na po na ako. And then, anong balita? Nakuha na? Yung iba, may question, baka may question yung iba. So, pwede naman magtanong. I think concept
Going to find myself coming back. Here the oil. Ang balita. Nakuha niyo na, Nagsosolve pa sagot? rin po, sir. Nagsasolve pa. Sige. Pero sa thermal efficiency, may nakakuha na ng sagot? So, anong value na nakuha niyong efficiency? Hindi pala. Mamaya na. Solve na lang natin pag para makita natin kung may mali ba or same lang tayo. Alay. Yung iba, sir, walang question. Wait lang. Hello, hello, hello. So, sige. Try nating solve para makita natin kung pare-parehas tayo. So, una is hinahanap sa atin is si thermal efficiency. So, ano bang kailangan natin? So, meron tayong shortcut. So, yun yung RK, RC, tsaka RP. So, 1 minus 1 over RK minus 1. Gamit lang ulit natin to. Then, RP, RC, K,
minus 1. Tama ba? Formula ko. Tama. And then, dito ay RP minus 1. And then, plus K RP minus 1 mo naman KRC. RC minus 1. Yan yung ating formula. So, direct sub lang, makukuha na natin si RT efficiency. So, ang nakuha kong efficiency ay 0.6798 or 0.6798 or 100. Ano? Okay. Times 100. 67.977. 1%. Same ba tayo dito? Or mali ako? Same ba ng sagot? Hello. Diyan ko ba? Tama ako. Hello? Sir, sa akin po ay iba. Diba? Sige. Recheck ko lang. 1.5 times... alam ko na mali ko. 1.2 raised to 1.4 minus 1. Ano? Alpha B. And then 0.5 plus 1.4. 0.5, 1.4. Harapin natin 1.5. And then 1.2. Alpha B divide by answer. Kaya, ba't mali? 1.5. And then 1.5, 1.2 raised to 1.4. Township story. Then 0.5. Yun pala, 1.5 plus 1.4. Nine. 0.2. Yun. And then 18 raised. Then 14 pala, kaya pala. 10. 40 din. Ano pala? 64.5906. Tama Yes ba? po. Yun pala. 18 pala nagamit ko. Bonat. So, 0.6459. Pero dahil efficiency siya, so naka-percent dapat 64.5906%. So, same ba dun sa iba? Okay, so next naman is si heat added. So, si heat added dito, so QA total siya ang hinahanap. Since meron tayong dalawang heat added, which is yung ating QAV, which is sa ating constant volume,
plus yung ating QAP, which is yung sa ating heat added sa constant pressure. So, paano ba natin siya ngayon kukuhanin? So, pwedeng, ang kuhanin mo natin, skip muna natin si heat added, kuhanin muna natin si maximum temperature tsaka si gas pressure. So, given sa atin is si 80 kPa and 20 degrees Celsius. So, meron na tayong P1. Pwede ko na nang burahin to, pwede ko naman burahin to sa efficiency. Goods na, sa efficiency. Para lang mag-proceed tayo. So, goods na kayo sa efficiency? Okay ba? Yes po, sir. Sige, so, set natin yan. So, ngayon, meron tayong T1, which is 293. 293.15. So, dinirect ko na, in-add ko na siya ng 273.15 para maging absolute pressure na. Absolute temperature. So, T1 is 293.15. So, gamitin natin si T2 over T1. And then, B1 over V2 raised to K minus 1. So, makukuha natin dito is si T2. Since meron na tayong compression ratio na 14. So, 14 raised to 0.4 multiplied by yung T1 natin, which is 293.15. So, makukuha natin si T2. 14 raised to 0.4 times 293.15. 842.44. Tama ba? Same ba sa iba? 441 Kelvin. And then, meron tayong pressure ratio, which is equal din siya kay T3 over T2. So, pwede na natin makuha si T3. Multiplyan lang natin ng 1.5, makuha na natin si T3. So, times lang natin ng 1.5, makuha natin si 1263.662 Kelvin. So, same ba? Same ba? Then, kuha ngayon tayo ni T4. So, T4 naman, since meron tayong V3 over V4, equal to kay V3 over, V4 pala over V3. Equal siya kay V4 over V3, equal siya kay P3. T4 muna, T4 over T3. Kaya makuha na natin si T4, which is times lang natin ng 1.2. 1516.3994. Tama ba? Tama. 1516.3994. Kelvin. So, nakaisa na tayo na hinahanap. And then, hinahanap mo ba ay si maximum gas pressure. So, saan ba tayo may maximum gas pressure dito? So, kung i-drawing natin si PV diagram. So, 1, 2, yan. So, 1, 2, 3, saka 4, 5, yan. So, hinahanap ay si maximum gas pressure. Pero alam naman natin na dito sa part na to, yung ating 3 to 4 is constant pressure na siya. So, kahit hanapin na lang natin si P3. So, paano natin ngayon hahanapin si P3? So, una, kuha muna tayo ng P2.
So, paano natin mahanap si P2? So, gamit lang yung P2 over P1. Yung RK niya, which is 14 raised to 1.4. Kasi ito ay B1 over B2 raised to K. So, makahanap tayo ng P2. 14 raised to 1.4 times 80. So, 3218.6165. 6165 kPa. And then, meron tayong P3 over P2. Kasi si RP natin ay P3 over P2. So, multiply lang natin ng 1.5. Kaya, 4827. 4827.9248. Tama ba? Same ba sa iba? 4827.9248. Yan. So, meron na tayong maximum temperature and gas pressure sa cycle natin. So, ngayon naman, hanapin natin is si heat added na. So, ano bang kailangan kay heat added? So, si constant volume heat addition natin. So, si MCV, dito siya. So, T3 minus T2 and then plus MCP MCP P4 T4 minus T3. T4 minus T3. And since present na naman to, si T3 meron na tayo. T3 natin, yung 126. Si T2 natin, nakuha na din natin. Si T4, nakuha na din natin. And si T3 meron na. So, makuha na natin si QA total. So, anong nakuha niyo yung QA total? Nakuha niyo na ba si QA total? 556 something po. 556. Ayun yung direct sige. Akin kasi ay dahil nagamit ako ng per decimal lang, hindi ako So, 557. So, kalapit naman. So, ang nakuha mo ay 556.9904 po. 9904 kilojoule per kilogram. So, same ba sa iba? 556.9904. Yan. So, dali lang Dual cycle, Brighton. So, tapos na tayo ng midterms. Auto. Yun lang naman nasa syllabus natin eh. Sa midterms natin is auto, diesel, dual, tsaka Brighton, di ba? Pero wag niyong ililimit na. Doon lang kayo magpo-focus kasi itong mga to is feeling ko, madali pa to eh. So, pwede kasi itong pahirapin. So, ang advice ko sa inyo is mag-continue kayo ng solving. And next week is problem set tayo. So, yon quiz. Siguro. So, yon ang aking balak. So, may question ba dito sa mga to? Discuss. So, meron pa yata to. Next na problem solving. Yan, isa na pala to eh. So, may question kayo dito? Problem na to? Goods naman? Wala naman So, po. kung walang nagtatanong eh, yung iba, goods naman yata. So, expect ko na pagka nag-exam kayo busy na sa inyo. So, kung wala nang question, so hanggang dito na lang muna ang ating discussion. And solve na lang tayo ng mga problem. Yun yung na. So, kung mayroon man akong kakalimutang i-discuss siguro yung kung importante, sabihan nyo ako. Pero parang na-discuss ko naman lahat ng key points. So, kung wala na kayong tanong, so I'll dismiss you na. So,
we'll be seeing each other sa next week. So, face-to-face tayo next week. So, yun na lang. So, kung ganun, bye-bye na. Thank you sa makikinig. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Si may tanong si Arl Galies.